And this is the part 22 of our DIY house renovation. Sa bidyong ito, wala namang iba. Pinakita ko lang dito kung paano namin tinapos ang pag-i-skim coat ng buong kusina. Sa mga naunang vlog ko about this kitchen, makikita nyo na talagang wrap finish lang ang kusina na to. Hindi ko talaga siya na-finishing talaga ng makinis noon dahil talagang gamit na at hindi ko mapagawa dahil nga lagi akong busy noon sa kitchen na ito. Binalak sana namin ni Henry Boy nung una na ipakinis to gamit ang semento. Pero sabi ko nga, sa panunood ko ng mga paggawa at pagpapakinis ng mga wall para bago i-paint, maganda talaga, nakita ko na pagka-wrap finish, skim coat lang ang gamit. At para maging madali, Mondo skim coat ng Davis ang gamit namin dyan. O diba? Sobrang spreadable nito at nasa tamang paglalagay ng tubig at halo lang para talagang magandang pag-spread mo sa kanya sa wall. Ito na yung second week ng pagpunta namin mula nung nag-start kami sa pag-i-skim coat ng isang part. At itinuloy lang ni Henry Boy ang gawa ng 2 girls dyan dahil nga this time kaming dalawa lang ang umuwi dito sa Bataan. Medyo malaki talaga ang hinabol dyan para maging pantay talaga ang pagkaka-skim coat dahil noon hindi talaga pantay ang wrap finish niya. At dahil maganda yung skim coat naman na ginamit namin, yung mga girls lang at si Henry Boy at pati na rin ako, nadali namin pakinisin talaga itong wall na to. Nung natapos nga namin to kinabukasan, pakiramdam namin kahit hindi na siya pinturahan, pero syempre hindi, kailangan pa rin niya ng pintura. Mas pinakinis ni Henry Boy yung pagkaka-skim coat para ready to paint na talaga siya. Nakakatuwa kasi parang kailan lang pinaplano namin na i-skim coat to para kuminis at para mapinturahan namin ng color na gusto Mabilis namin. Lang din naman niyang natapos yan at ready to paint na yung mga wall na yan. Pero kasi hapon na kaya nag-start na kami maglinis dahil isang araw nga lang ang in-stay namin dito para pag iniwan namin yung bahay malinis na. And since dalawa lang kami, nagtulungan na kami dyan. Sa mga gantong oras na kami lang dalawa dito sa bahay, nakakalungkot. Pero pag tinitingnan namin sa dati niyang itsura at sa itsura niya ngayon, thank you Lord ka talaga, diba? Alam kong lagi niyo pong naririnig sa akin yung sobrang grateful ako at sobrang thankful ako na hindi ko in-expect na mapapaganda namin kahit papano tong bahay na to. Yung kami lang buong pamilya, walang labor, hindi kami gumastos, diba? Pero kasi ayun talaga yung nararamdaman ko. Hindi ako titigil magpasalamat sa pagpo-provide ni Lord sa bahay na ito. Sabi ng iba, palagyan na namin ng kisame para daw mas gumanda. Greenwood Bataan, baka naman, char. Basta sa buong journey namin ng pagpapagawa dito, di mawawala ang panalangin namin pag-umpisa at patapos. Kasi alam namin si Lord lang ang kasama namin. Follow for part 23. God bless!